Ito ang realidad sa buhay ng isang OFW. So by the way, it's me again, Mel. So ngayon, nagse-celebrate ang Pilipinas ng undas. They're enjoying, gumagawa ng madaming pagkain, family reunion, at iba pa. Pero ang mga OFW na tulad ko, ito, nagkukuskus pa rin, ginagawa ang trabaho kasi wala pang day off. Ang saya-saya, no? Ang sarap talaga mag-abroad. Ang saya ng buhay dito. Ang daming holiday. 7 days of work. 1 day off. Yan ang sinasabi ng mga hindi pa nakaranas na mag-OFW. Ang daming sat-sat. Pero kaming mga OFW, tinitiis lang namin kung ano ang buhay namin dito. Tapos sa day off lang namin, doon kami maging masaya, mag-relax, kung ano-ano namin ginagawa para kahit papaano ang 7 days na pagtrabaho ay maibsan ang lungkot, ang hirap, at ang pinagdadaanan. Pero alam nyo, ito po ang realidad. Yung mga nakakakita sa Pilipinas, wow, ang sarap ng buhay sa abroad, ang saya nila, panay hingi, panay ang sabing, buti ka pa, sana ako din. Oo nga, no? Sana ikaw din. Para kahit papaano, maranasan mo at maramdaman mo kung ano ang feeling ng isang OFW. Ganyan lang kami. Sa 7 days na pagtatrabaho, may mga gutom, sakit ng katawan paggabi, tinitiis namin kasi alam namin na pag-uwi namin sa Pilipinas, wala rin kaming mapapala kasi wala kaming trabaho. Yun ang nasa isip, tiis. Yan ang laging katagang salita ng isang OFW. Tiis gutom, tiis hirap, at tiisin kung ano ba ang pinagsasabi ng iyong amo. Dami, no? Ang saya talagang maging isang OFW. Ang saya-saya. And I'm proud to say that I am an OFW. Na kahit ano pang sinasabi nila, wala akong pakialam. Dahil alam ko kung anong meron dito sa abroad. Bahala sila. Bahala sila sa buhay nila. Tapos ito pa ang masakit na sasabihin nila. Napakasakit sa isang OFW. Ang dami daw pera ang mga OFW. Wow! Sana kung maraming pera, bakit ka pa nagtitiis? Bakit ka pa mag-OFW? Bakit ka pa pumunta dito para maggutom, maghirap, at magtiis? Di po ba? Isipin nyo, sa hirap ng pinagdadaanan, masasabi pa ang daming pera. Hello, ka?